Ball is life. Yan ang motto ng boyfriend ko. Noong nakilala ko siya, hilig na niya talaga yung basketball. Wala namang problema sa akin yun. Sa katunayan, sinusuportahan ko pa nga siya eh. One time tinanong ko siya, kapag pinapili ko siya kung anong pipiliin niya, basketball o ako? Sabi niya, both. Nag-isip ako ng senaryo. Sabi ko sa kanya, paano kung one day, magkasabay ang game niya sa anniversary namin? Anong pipiliin niya? Ang sagot niya, kahit championship pa yan, pipiliin ko pa rin ang anniversary natin. After nun, naging okay naman ang lahat. Nababalanse naman niya ang time niya sa akin tsaka sa pagbabasketball niya eh. One time, nagsabi siya na manood daw ako ng game niya. To be honest, hindi pa ako nanonood ng game niya simula nung naging kami. Oo, sinusuportahan ko siya, pero via phone call or text lang. Hindi kasi kami legal, both families. So ayun na nga. Sabi niya gusto niyang manood ako. So gumawa ako ng paraan para lang mapanood yung game niya. Then, dumating na nga yung araw ng game niya. Actually, bago nga kami magkita, may konting tampuhan kaya medyo nauuna siyang maglakad papunta sa court. Bagong ligo din siya that time. Habang naglalakad kami, umiinom siya ng energy drink. Nung nasa court na kami, umupo siya agad sa bench. Nagpalit na din siya ng jersey niya. Pinahawak niya sa akin yung damit na hinubad niya, pati towel niya. Okay naman yung game niya. Then dumating na yung araw ng game niya. So eto na nga yun. Pero parang may mali eh. Narinig ko yung mga sinasabi ng tao na anong nangyayari sa ace player nila. Bakit daw nagkakalat? So ako, hinahayaan ko lang. Pinanood ko na lang siya. Dumating na yung third quarter, okay naman na ako kasi nakahabol sila. Tapos, nung nag-time out na, umupo siya sa bench. Then maya-maya, bigla na lang siyang hinimatay. So lahat nagpanik. Lalo na ako, syempre. Sa sobrang hindi ko alam kung anong gagawin ko, natulala na lang ako. Pinaypayan siya ng pinaypayan, wala pa rin. Even mouth to mouth. Binigay na din pero ayaw talaga niyang magising. So dahil hindi na siya magising, sinugod na siya sa hospital. Naiwan ako kasama yung kaibigan niya. Umuwi ako ng bahay kasama ang best friend ko na para sana magpaalam, pero hindi ako pinayagan. Sobrang nag-aalala talaga ako noon. Gustong gusto kong pumunta noon pero ayaw talaga ni mama. So ang ginawa ko, nagstay ako sa kwarto. Tinext ko yung best buddy ng boyfriend ko para makabalita. Sabi niya, okay naman daw, pero hindi pa nagigising. So dahil doon, medyo naging okay na yung pakiramdam ko. Sabi ko, bukas na lang ako bibisita ng umaga. So kinabukasan, prepared na ako para puntahan siya. Kinontak ko muna yung best friend niya para sana malaman kung andun pa siya sa hospital. Sabi naman niya, oo, kaya umalis na ako. Nung pasakay na ako, biglang nag-text yung best buddy niya. Nawala na nga daw siya. Nung una hindi talaga ako naniniwala. Kasi nga, sabi ko baka pinaprank niyo lang ako kaya umuwi na lang ako sa bahay. Pag uwi ko, ewan ko kung bakit ko binuksan yung account niya. Pagbukas ko, bumungad sa akin yung mga condolences na bate. Bigla na lang pumatak ang luha ko that time. Sobrang sakit kasi
That time, wala kaming closure na naganap. Sabi ko pa nga, pagkatapos sana nung game niya, aasarin ko siya. Pero wala na pala siya. Ang sakit lang kasing tanggapin na wala na siya. Kaya pala pinilit niya ako manood ng game niya. Kasi, yun na yung huling nood ko ng game niya. At kapag naaalala ko yung araw na yun, hindi ko maiwasan na hindi umiyak. Kasi nandun ako mismo nung nangyari yung araw na yun. Bago siya mawala. Sobrang sakit talagang tanggapin. Nawala na siya. Hindi ko alam kung paano ko mag-move on ngayon. Pero sana, soon, matanggap ko rin na wala na siya. That secret file was sent to us by Charlotte. Si Charlotte, na ngayon ay nagluluksa sa pagkamatay ng kanyang boyfriend. Minsan talaga hindi mo akalain na yung taong pinakamamahal mo, yun na pala yung araw na makakasama mo siya. Kaya nga sabi nila, Carpe diem, seize the day.